Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Duwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ilang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Pagkaloob mong aming maisakatuparan ng pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. At ito ang katunayan, na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan, sapagkat gabi na noon. Gayunpaman, marami sa nakarinig
ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus. At umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong saserdote, si Caifás, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito?" Sumagot si Pedro, "Napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling. Talastasin ninyo lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging sandigan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos, dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil sa nangangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siyang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo. Poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tiniguri ang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at ang dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," pika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbupukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan
ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampas sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Ali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siyang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang ating unang pagbasa ngayon ay kaugnay pa rin ng mga nauna nating mga unang pagbasa itong mga nagdaang araw. Ito ay tungkol sa kababalaghang ginawa ni Pedro at ng mga disipulo. At sinabi nga po natin kahapon na nilinaw nila agad na ang dahilan ng mga kababalahang ginawa nila ay dahil si Kristo ay sumasa kanila. At sa ating unang pagbasa nga po ngayon, ipinapakilala ni Pedro si Kristo sa mga tao. Ang kanyang ginawang punto ng pagpapakilala ay yung sinabi natin sa ating salmo, batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Sabi ni Pedro, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, na siyang naging batong panulukan. Maintindihan po natin ito kung ilalagay natin sa konteksto. Ano po ba yung batong saligan o batong panulukan? Well, in the ancient times, ito po ang pinaka-importanting bato na ginagamit sa pagtatayo ng gusali o bahay, sapagkat ito ang bahagi ng pinakapundasyon nito. Therefore, ito yung bato na usually ay pinakamalaki, pinakamatibay, pinakamabigat. Dito po inaalay ng mga tagapagtayo ng gusali o bahay yung pinakaporma at stability ng itinatayo nilang gusali. Sapagkat kung hindi magiging maganda, maayos at matibay ang gusali o bahay. Therefore, sa pagsasabi ni Pedro sa mga tao na si Kristo ang siyang batong saligan, siyang batong panulukan, sinasabi niya na si Kristo ang siyang pinakamahalagang bahagi ng simbahang itinatag niya. Tinatag ni Kristo. Siyang dahilan kung bakit ang simbahang itinatag niya ay matatag, maayos at banal. Hindi ito sa kahit anong kadahilanan, kundi dahil kay Kristo lamang. Alisin mo ang batong panulukan o pundasyon, mawawasak o hindi magiging maganda ang bahay. Ganun din si Kristo. Alisin mo si Kristo in the first place, wala tayong pag-uusapang simbahang Katolika o Kristiyano. Ang lahat ng tibay, ayos at kagandahan ng ating simbahan ay dahil sa batong panulukan o sandigan, si Kristo lamang. Gayunpaman, si Kristo, bago maging batong sandigan o panulukan, siya muna ay batong tinanggihan. Because before becoming the firm foundation of our church, Jesus first experienced many rejections. Hindi lang rejection many rejections. Actually, nasa sinapupunan pa lamang ang Panginoon, nakaranas na siya ng rejection. O di ba? Pinagtatangkaan na agad ang buhay niya. Walang tumanggap sa kanya, asama ng mga magulang niya sa mga bahay panuluyan.
Hindi ipinagdiwang ng maraming tao ang kanyang kapanganakan. At hindi siya kinilala ng mga tao, maging ng kanyang mga sariling kababayan, na ang kasukdulan nga po nito ay ang kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito yung ipinamumukha ngayon ni Pedro sa mga tao. Sa ating unang pagbasa, si Kristo ang siyang itinakwil ninyo mga tagapagtayo ng bahay. Siyang batong tinanggihan, ang siyang naging batong sandigan o panulukan. In other words, sa lingwahe ngayon ng mga kabataan, si Kristo ang inyong naging totga. Ano yun, totga? The one that got away. Sa mas diretsyong salita, siya yung pinagpalit ninyo. Siya yung pinakawalan ninyo. Siya yung sinayang ninyo. Yun ang sinasabi ni Pedro ngayon sa mga tao. Kaya ito'y magandang balita para sa ating lahat, sapagkat walang sino man sa atin dito, sigurado ko ang hindi nakaranas o makararanas ng rejections. Rejections ha? Maraming rejections. Sigurado ko makararanas at nakararanas tayo niyan. Bakit nga? Si Kristo na ang pinakamabait na tao, pinakamagaling na tao, pinakamakapangyarihan. Nakaranas pa rin, nakatakot-takot na rejections, tayo pa ba? Kaya't ang rejections ay bahagi ng buhay, and I should say, bahagi ng ating mga minimithing tagumpay. Sinisigurado ko po sa inyo na mga matatagumpay na tao noon hanggang ngayon, hanggang mga susunod pang panahon, ay nakaranas din ng hindi lang isa kundi maraming rejections sa buhay. Sinisigurado ko po sa inyo na hindi lamang sila minsang nakaranas, na hindi sila pinili, hindi sila nanalo, hindi sila pinahalagahan, hindi sila pinaniniwalaan. Pero ang maganda sa mga nagtagumpay na yan, ay sigurado rin namang ginamit nila ang mga naranasan nilang rejections na yan upang sa tulong ng Diyos ay maabot nila ang tagumpay na ngayon ay kanilang kinalalagyan. Kaya wag po tayong matakot sa rejection for as long as we are being and doing our best. Gawin po nating bold letters yun sa ating isipan, sa ating puso. Tandaan po natin yun na wag tayong matakot ma-reject for as long as we are being and doing our best. Magkaiba po kasi yung ma-reject tayo na we are being and doing our best sa ma-reject tayo dahil ka-reject talaga tayo. Huwag kang magtaka na hindi ka makapagpasagot ng nililigawan mo noon pa kung mabahong hininga mo o kaya marumi lagi ang kuko mo, untidy ka, magayos ka. Huwag kang magtaka kung bakit hindi ka nakakapasa sa exam kung hindi ka naman nagre-review ng mabuti, di ba? Huwag kang magtaka kung bakit hindi ka nananalo sa mga patimpala kung hindi ka naman nag-ahan ng mabuti. Huwag kang magtaka kung bakit walang tumatagal na kaibigan sa'yo kung masama ugali mo. Kapag ganyan tayo ng ganyan, hindi tayo magiging totga kung hindi tayo pahalagan, hindi tayo pipiliin, hindi tayo magiging the one that got away. Mana pa, magiging tayo totsga or the one that should go away. Magiging ka-reject nga tayo kung hindi tayo magbabago. At hindi natin dapat pagtakhan ito. Let us always be and do our best. Para ma-reject man tayo, ay nandun yung kumpiyansa natin na may tatanggap at may tatanggap rin naman sa atin na pwede namang panghinayangan ng mga nag-reject sa atin. Sa mga pamilyar dito sa larong basketball, lalong-lalo na sa NBA, o di ba, naging madamdamin para kay Luka Doncic. Ang matrade siya mula sa Dallas Mavericks papunta sa LA Lakers. Kasi siya ang franchise player dapat ng Dallas Mavericks. At inaasahan niya na magre-retire na siya bilang isang Maverick until that shocking trade happened. Na-reject siya ng Dallas Mavericks. But that fueled him to give his best, to be his best ngayon sa LA Lakers. Abay, nako, scorer na scorer. Lalo na ngayon sa bagong kupunan niya. Anong resulta? Laglag na yung Dallas Mavericks pero buhay pa rin ang LA Lakers. Kung saan Luka Doncic is still being his best, doing his best. Ganun po sana, let us always be and do our best para ang mga rejections ay hindi maging sagabal, kundi maging mga bahagdan pa nga natin upang sa tulong ng Diyos ay maabot natin ang mga tagumpay sa buhay na ating inaasam. Tandaan po natin na yung rejected stone ay the best stone. Kasi hindi siya magiging batong saligan or cornerstone, batong panulukan, kung hindi ito the best stone. Hindi mali yung cornerstone dito kung bakit na-reject siya. Hindi ka reject.
yung cornerstone. Hindi lang nakita ng mga tao yung value ng batong ito. Same thing, para tayo ay maging cornerstone, para tayo maging batong saligan o sandigan ng maraming bagay at tao sa ating buhay, let us always be and do our best. Huwag tayong tumulad sa mga tao na ang katwiran ay ayos na yan, okay na yan, pwede na yan. Marami po tayo makakaparis pag ganyan. At hindi tayo panghihinayangan sakaling tayo ay mawala o pakawalan. Pag ganyan, hindi being and doing our best yan. Tingnan po ninyo kung paano i-describe yung mga bagay, lalong-lalo na yung mga tao na pinahalagahan at kung mawala man ay pinanghihinayangan. Yung description na iba kang makipagkaibigan yan, ibang magmahal yan, iba sa lahat ng mga anak ko yan, ibang makipag-usap yan, ibang maglingkod yan sa mga bagay, iba ang tibay niyan, iba ang ganda niyan, iba ang pagiging durable niyan, diba? Kasi ganun mo describe yung mga bagay at tao na being their best and doing and giving their best eh. Kaya talagang pahalagaan mo, alagaan mo, at kapag nawala, siguradong panghihinayangan mo. Ganito po sana natin makita mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Kristo. Upang i-align natin sa Kanya ang buhay natin, ang pag-uugali natin, at ang mga pangarap natin, sapagkat the best na ito eh. Wala na tayong ibang makikitang katulad nito eh. Huwag na po nating pakawalan sapagkat napatunayan na po sa maraming mga pagkakataon at sa mahaba, sa matagal ng panahon, na tama talagang manampalataya tayo kay Kristo. Ganito rin po sana natin makita ang mga bagay at tao na being their best and giving and doing their best sa ating buhay. Especially those people who are striving to become the best persons for each and every one of us. Striving to become the best husband, best wife, best son, best daughter, best sibling, best friend. Para pahalagahan natin sila, para alagaan natin sila. Sapagkat ang mga bagay o taong ganito ay iba. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sabo ko, sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat ang alam niya ang samo pinagdaraanan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Pikit natin ang Diyos ating mga mata. ang samo ko. Panginoon, kami po ay tulungan niyo upang mapanindigan ang aming pananampalataya sa iyo. Pahalagahan namin ang mga turo mo, ang mga aral mo, sapagkat napatunayan na namin noon pa man na ikaw talaga ang saligan namin. Tulungan mo rin po ako sa aking buhay na ako ay maging saligan ng mga tao na pinamahal ko at pinahalagahan ko, lalong-lalo na yung mga kinakailangang gabayan at tulungan. Tulungan mo po ako sapagkat may mga pagkakataon nanghihina at nahihirapan na rin po ako. Hallelujah! Hallelujah! Maibigay ko pa rin nawa ang best ko sa kabila ng mga problemang naranasan ko. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan.
Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. sa ating Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero maging maayos din ang lahat. Be your best. Give your best. Yes, kahit nahihirapan ka na, kahit nasasaktan ka na, huwag maging excuse ito. Ibigay mo pa rin ang kaya mong ibigay sa tulong ng poong may kapal. Doon nagiging pag-asa ang isang tao ng mga tao sa buhay niya. Mga taong nagbibigay talaga ng best nila. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayong magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat tinibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat tinibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuring at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga hihiligang bagay ay mapalitan ng pagnais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, sa mga Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami nang magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Dennis na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloy na sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ang Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, makipagdiwang lawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan po ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Maglingkod sa ngalan mo, tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan, sa landas ko'y hawin ang buhawi ng dulo. Ang ulap na nagsisilbing tip sa langit ko, tunawin at gawin ulan, plan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlak, ako'y muling ibangon mo, at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan, sa landas ko'y hawin ang buhawi ng dulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawin ulan, plan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlak, ako'y muling ibangon mo, at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kami mga tunay mo mga anak. Kaya nais mo ni Isay huwag mapahamak, maging sa'yo walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo ang aming inanglian, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon na may paroon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Bira ng Lasalet ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikitsat sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan talaga para makatulong tayo sa marami pang mga parokya, sa maraming simbahan at para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet at para mapaayos pa natin, mapaganda pa ang ating simbahan. Maraming pong salamat sa inyo. Ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.